we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Toxic red tide, padayon nga naapekto sa pinakabahin sang Capiz, Aklan, kag Iloilo. Ginakabig Hero Cup ni si Staff Sergeant Michael Malan, ginlubong na. Kag, ang natalana nga 30 pesos nga saka sa minimum daily wage sa Western Visayas, talakayong ta sa spotlight. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning. Bugtaw na! You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi Zen, mayaga. Maayong aga, Adrian. Adlaw naman kita sang Lunes, November 13, 2023. Hibalon ta na mga nagapangunang mga balita sa Western Visayas. Ako si Zen Kilantang, live diri sa GMA Iloilo Station. Energy ta sa mga Lunes. Ako naman sa Iren Priatos live na live gikan diri sa GMA Bacol Station sa bungaga. Dala sa gihapon namo na madalagaw ang mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling ng mga balita sa bilog ng Western Visayas. At para sa ato nagapanguna nga balita mga puso, padayon nga apektado sang toxic red tide ang pinakabahin sang Capiz, Aklan, kag Iloilo. O halong ha? Base sa Shellfish Bulletin No. 26 ang pagbuhat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang November 10. Ginapanugyanan ng publiko nga maglikaw-anay sa pagkonsumo sa mapakinhason kag alamang nga halin sa Sapian Bay sa coastal areas sang Panay. Pilar kag President Rojas zubungman sa Rojas City sa Capiz. Yara sa idalo mang Sapian Bay sa ang kabanuhanan sang ukon coastal areas sang Ivisan kag Sapian. Apang magluwas sa mga ini mga kapugso apektado man ang mga kabarangay gayan sang Mambukyao, kag Kamansi sa Batan, Aklan. Sa probinsya naman sang Iloilo, padayon nga apektado sang red tide ang Isla de Gigantes nga nahamtang sa Banwa sang Carles. Pwede naman makaon ng isda, lukos, pasayan, kag kasag, nagikan sa among nga mga lugar basta matinluan lang sang maayo gamit ang tab-ang nga tubig kag kuhaon gid ang kasudlan antes lutuon. Ginahitso na sang Iloilo City Council ang tricycle route plan sa syudad sang Iloilo. Tuyo sini nga maplastar sang maayo ang mga pagsulundan agud masiguro nga hilway, systematic kag mas maayo ang pagbiyahe sa mga tricycle sa syudad. Santo sa route plan, tanan nga mga tricycle ang may nagakaigo na nga ruta kag istrikto ini nga ipatuman. May color coding ang tag sa karuta. May dress code nga dapat sundon ang mga driver. Hindi pwede magsuksok sang tsinelas, shorts nga pangbalay kag sando. Dapat naman nga may proper hygiene kag insakto ang pagtrato sa mga driver sa mga pasahero. Paagi sa tricycle route plan, tuyo man nga papason ang mga kolorom o kung ang mga nagabiyahe nga tricycle nga hindi rehistrado. Once in place ang tricycle route plan naton, may agtag sa karuta, may identified na nislaya nga ruta nga ilagid. No? Mutsulingon, kung anong ruta nga award ginatag sila sa franchise amo nga ruta amo lang ginang sundo nila kag strictly i-follow nila ang guidelines. Obong ibawi, good news naman sa aton mga motorista, padayon ang pagnubos ng presyo sang gatong subong nga semana. Sunod sa oil and resources, ang presyo ng diesel ang ginabulubanta ang magabuhin sang 2 pesos kag 40 sentimos. Tubtob, 2 pesos kag 70 sentimos. Ang presyo ng gasolina, maganubo naman sang 60 o kung 60, tubtob 80 sentimos mga kapuso. Samtang kerosene, may ginalauman man yung price rollback nga piso kag 65 sentimos. Tubtob piso kag 85 sentimos. Buwasaga November 14 na tala na igapatuman ang adjustment sa presyo sang gatong. Good news pagid sa mga konsumidor sang kuryente sa Iloilo City. Ang More Electric and Power Corporation ang magabuin sang 2 pesos kag 76 sentimos sa presyo sang kada kilowatt-hour sang kuryente para sa billing period nga magasugod sa November 18 tubtob sa December 14, 2023. Inang ginatawag nga one-time refund sang pass-through charges nga santo sa ERC Resolution No. 14 Series of 2022 nga ginatuguluhan, a resolution adopting the revised rules governing the
automatic cost adjustment and true-up mechanisms and corresponding confirmation process for distribution utilities. Magapanumbalik naman ang regular rates nga wala na sang one-time refund sa madason nga billing cycle nga magasugod sa bulan sang Disyembre. Staff Sergeant Michael Malan, ang team leader sang SWAT nga napatay sa isa ka drug buy bust operation sa Iloilo City, ginlubong na. Himata sini padayon nga nagapanawagan sang hustisya. Si Kim Salinas nakatutok. Ini ang singgit sang pamilya ni Police Staff Sergeant Michael Balan, ang team leader sang SWAT nga natiruhan sang subject sang buy-bust operation sa Concepcion City proper nga si Glenny Turriaga. Sang Sabado, gindulong na sa uli nga palahuwayan si Malan. Tuman ang kasubo nga nabatsyagan sang iya pamilya, mga abyan, upod sa trabaho kag kakilala ni Malan. Halin pa lang sa misa sa simbahan, tubtob na sa patio. Masakit man. Nagduraan ka sa kalibi. Ang pagkabaghanihan sini, ginhatagan gid sang importansya sang Iloilo City Police. Dako nga buhin si Malan sa linya sang pulis elebina sa away kontra droga sa syudad sang Iloilo. Suno sa ICPO, ang kamatayon ni Malan, isa ka pamatuod nga seryoso kag sinsiro sila sa misyon nga papason ang illegal nga droga sa syudad. Nakita nyo na. But there are still people na gusto gumawa ng kontrobersiya, na gusto pa mag-side sa mga drogista. If you are really sincere in the fight against illegal drugs, join with ICPO. Ang mensahe ganing sa mga katrabaho ni Malan, good job, kag fly high catwalk, mission accomplished. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Kag sa iban pag mga balita, mga kapuso, 7 ka tuig nga bata ang inaaligar ginhimuslan sang iya man lang kaugalingon nga tiyo sa Sagay City, Negros Occidental, ginpaidalom na sa counseling. Nakatutok Aileen Pedreso. Ginpaidalom na sa counseling ang 7 ka tuig nga bata nga babayi nga ginhimuslan sang iya tiyo sa Sagay City sa Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, ang nasambit nga minor de edad ang nakaagom sa mga pila sa lawas. Wala naman ginako sang sospek ang iya ginhimo, apisar nga naaktuhan sa mga residente kag kapulisan nga naghublas upod ang bata sa sulod sang patio. Hindi naman niya inamin na nirip niya. Ginpasakaan naman sang kasong statutory rape ang sospek. Padayon pa nga ginaimbestigaran sa kapulisan kung may iban pa ini nga nabiktima. Ginabisuhan sa kapulisan ang mga ginikanan nga bantayan ng ilang mga kabataan. Huwag basta-basta sama kahit kanino o kahit nakakilala pa nila. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, isa ka bag-o nga low-pressure area ang ginabantayan sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Inang nakitaan sang Pag-asa, 1,400 kilometers na sidlangan sang northeastern Mindanao. May chance sa ini nga mangin bagyo kag makasulod sa PAR. Ang Japan Meteorological Agency ginakabig ng amo nga LPA nga tropical depression. Sa karon, wala pa ini sang epekto sa aton lakat sang panahon. Hangin amihan ang nagaluntad sa northern kag central Luzon, samtang shear line naman sa southern Luzon. Lauman naman ang mga local thunderstorms sa nabiling nga bahin sang pungsod. Base sa rainfall forecast sang Metro Weather, lauman subong nga agang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas. Magapadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible man ang mabaskog nga pag-ulan nga pwede magtugas sang pagbaha o kon landslide. Mga kapuso, mas maging mainit ang inyong mga hapon, bagod malantaw na umpisa karon sa hapon ng Stolen Life. Nga pagabidahan na ni Gabby Concepcion, Beauty Gonzalez, kag Carla Abellana. Magalipod ang istorya sa epekto sa astral projection kung sari na bayluhanay. Sangkalag ang karakter ni Carla kag Beauty. Nagkabaton sang surprise si Claudine Barreto halin sa mga anak.
Sa mismo first day of taping sini sa Lovers Liars. Sang Lunes lang November 6, nag-umpisa ang taping sang Philippine Optimum Star kung saan ginatagan si Claudine sang Flowers ang iyang mga anak samtang yara sa set. Malantaw soon sa GMA ang non-conventional triple plot drama series kag makilala si Claudine bilang Via Laurente. Kunagot ang kanaman sa karakter ni John Lucas bilang Calvin sa Black Rider, tuma naman ang pagkabilib ni Ruru Madrid sa aktor. Proud gid kuno si Ruru nga makita ang passion sa kabiyan sa trabaho. Deserve mo ni John sa iya ang ini nga break kag ang kaakig sang viewers sa iya malaing nga karakter. Nagapakita lang ini nga epektibo siya bilang isa ka aktor. Tignan natin kung hanggang sa... Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa pihak sang pagtawag sa isa ka labor group nga magamay, natalana na nga ipatuman sa Webes, November 16 ang 30 pesos nga saka sa minimum daily wage sang mga mamumugon sa Western Visayas. Ini ang kantidad nga ginaprobahan sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. But silingon sini nagikan sa 450 pesos, magasaka na sa 480 pesos ang pangadlaw-adlaw nga minimum wage sa non-agriculture sector. Ang pamangkot, bastante ba na ini para sa aton mga mamumugon, ini ang talakayon ta subong nga aga sa Spotlight. Ang saka sa daily minimum wage sa mga mamumugon ang talakayon ta subong nga aga upod sa Professor 12 kag Scientist 3 sang University of the Philippines Visayas. Manunudlo man siya sang economics sa sulod na sang 30 ka tuig kag nakapublish sang kapin 45 ka articles sa peer-reviewed journals. Let us welcome Dr. Rodel Subade. Good morning, Doc. Kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, maayong tanan sa tanan nga televiewers naton. Doc, sa imo paglantaw, bastante bala para sa minimum wage earners ang 30 pesos nga saka sa ila sweldo considering nga mataas nga presyo sa gihapon sa mga balaklon? Kung ang pamangkot bastante, tanawon naton ang mga pang-adlaw-adlaw nga gasto, no? Sa computation ko nga simple nga gasto nga kinahanglanon sang panimalay, kung ang panimalay may duha ka bata, so 4 people or 4 packs per family, daw medyo bitin, no? Kaya nakita ko dire sa bugas pa lang, rice, 325.5 grams per day. So mga 65 pesos na at present price of 50 pesos, ano? And then mabakalang na siya meat or fish, mga 250 pesos. And so on, pakadto sa mga galastuhan, wala pa na include ang transportation kag education, 482 pesos and 50 centavos na. So daw kulang gid, ano? Amo na ang realidad nga makita naton nga alanganin ang 480 per day for a family of 4 people. Pero kung isa ka lang individual, okay lang siguro. Yes, Doc. I agree. Kaya kay tama, nagkamahal sa mga balaklon. Doc, ano ang epekto sang wage increase sa employers? Paano nila mabawi ang dugang sa ila expenses? Well, siyempre ang mga employers, iba-iba ang ilang kakayanan, iba ang ilang capability. Pwedeng mag-lay off under legal condition nga mag-lay off. Pwede man nga hindi na sila makahire sang bago. Kag during the pandemic, ang ginubrasang damo nga employers, wala sila nag-lay off. Pero ang mga number of hours of work nagbuhin. So instead of working 5 hours or 5 days or 6 days a week, mga 4 days, 3 days, para lang nga hindi madulaan sang ubra ang mga tao. Siyempre, ang challenge na sa mga employers, mangita sa mga makuhaan sang inputs nga cheaper, pero daw nagsaraka tanan. So, dako gid nga challenge, no? That's the other side of the equation, the situation of the employers. Okay. May isa ka labor group nga nagpagwa sang statement nga gamay ang 30 pesos nga increase, Doc. Ang original nga proposal was 100 pesos. Posible ayahan ini nga mahatag sa mga employer naton, Doc? Hindi kita makahambal gid diretso nga ini maihatag kay wala kita datos sang ilang sitwasyon, no? Kung may aratan nga makita nato ang ila cost, ang ila mga sales, ang ila profit, kag ini mabalaan sa government agency. So ang kapabilidad nila nga maihatag ina depende sa ila sitwasyon. So calibrated. So kay kung hambalon mo nga tanan ka mo magpasaka mo 30 pesos, paano ang mga employers nga
they are already on the verge of closing. Exactly. Kung isara nila na, paano na yung mga empleyado nila, no? So I think we also have to look at it from a balanced perspective. No, gusto naton gid man matagaan sang living wage ang mga workers, pero tananuan man naton ang sitwasyon sang mga employers. Siguro ang iban dako ila profit, dako ang ila capacity to pay more, pero paano yung iban nga very limited, kang iban base dugay-dugay magsara na. So amo ni atong na kinahanglan tanawon gid. So dapat i-weigh gid kami mga advantages kag may disadvantages man gid. Oo, kay kung kumpleto lang ang datos, dapat sina may calibrated way of implementing. Nga siguro yung mga malulugi na basta nga nakahatang na sila impormasyon sa government, siguro may way of allowing them to implement it on calibrated, no? Let's say this month 10 pesos, sa 10 pesos, depende. Or may mga various ways of meeting. The employers and the employees have to also negotiate. Okay. Doc, with the 30 pesos nga saka sa minimum wage, naglabot na sa 480 pesos ang take-home pay ng minimum wage earners sa non-agriculture sector. Sa subong nga tiyempo, Doc, bastante bala ini sa pamilya nga may 4 ka miyembro? Amo na itong na-discuss ko kagina. Makita naton daw kulang gid, no? Kag ang challenge sa kada pamilya is how to cope, no? Kaya hindi lang kita mabay kulang, no? They have to cope. They have to have coping mechanisms nga ma-meet nila ang mga other expenses. So, it's not only complaining or saying kulang, hindi bastante, pero paano naton sila mabuligan? So, ang challenge sila sa mga employers, base may ibang nga paagi nga sila mabuligan nga maka-cope, no? Mga employers may mga farms man sila, base gaalawas ang ilang mga bugas, siguro makahatag sila bugas sa mga empleyado, no? Kag iban nga paagi nga ang minimum wage nga butangan ta ay kulang, ma-meet sang other way nga mabuligan ang aton mga workers. Alright, thank you very much Doc Rodel Subade, kabay pa madamo gid ang mga viewers naton nga natun-an sa bunga aga. Salamat gid, salamat sa tanan. Kapuso, dululungan naman nga nagasumpa ang malapit sa 1,000 nga newly elected officials sa barangay kag sangguniang kabataan sa Bacolod City. Ang oath-taking sa maini ang gipangunahan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa isa convention center sa syudad. Pila sa mga barangay official ang nagpasakop sa gihapon bisan una na nga nakapanumpa sa mga abogado kag mismo sa mayor. Do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. Malipayon nga nagpakigbahi ng ginabanta 50 ka mga kabataan nga may intellectual disabilities sa Special Fun Games sa Nabitasan Elementary School sa distrito sang La Paz. Makitaan ang pag-enjoy sa mga kabataan sa nagkalain-lain nga hinampang kaangay sang hula hoop, volleyball, cup tower kag madamo pa. Ang pahampang ang kabahin sang mental health program sang city government. Tinutuyo sa aktibidad ang pagdihon sang masadya kag inclusive nga lugar sa mga kabataan nga may special needs. Tuyo man sa aktibidad nga ma-accredit sila sa Special Olympics o kon ang organisasyon nga nagahana sa mga kabataan nga may intellectual disabilities nga mangin atleta kag Olympian sa palaabuton. May ara gali nga venue for special kids to hone their talents and their skills, and at the same time ipakita man sa bilog nga kalibutan through Iloilo City nga may ara kita niri nga space for them to grow. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.
Mas hugton pa sang tagdumalahan sang Balay Dalayunan Home for Boys sa Barrio Obrero, Lapuz matapos ini ang napalagyuhan sang 4 ka mga pamatanon nga napaidalom amo sa custodial facility. Matandaan nga nadiskubrehan na lang nga nakapalagyo na ang mga pamatanon sang nagligad nga semana sang nag-inspeksyon ng isa ka house parent. Ang mga ini ang nagapang-idaron sang 16 tubtub 18 anyos. Sa karon nakabalik na ang mga ini sa Dalayunan. Magluwas sa counseling, regular man nga nagahiwat sang spiritual and values formation, medical kag psychological intervention, skills training kag alternative learning ang Dalayunan sa mga kabataan sa pasilidad. May expert din nga bata, ginako iya sa amon nga siya gidya naglukit nga ma-open. So ano naman to sang pag-on nga padlock nga para nga hindi na malukit, and then hindi lang isa kundi mo namon 3. Kay para nga kung malukit ang kay we cannot expect them nga nagsulod ganina sila diri kay tungod amo na ang ila attitude. So ihimo na lang namon 3 kapadlak. Congratulations mga kapuso, nakuha naman sa West Visayas State University College of Medicine na ikasyam nga pwesto sa top performing schools sa October 2023 Physician Licensure Examination. Inimana nag-isahanon eskwelahan sa Western Visayas nga nakasulod sa top 10. Ang WVSU nakatigayon sang 89.81% nga overall passing rate matapos 97 ang nakapasar sa 108 sinika graduates nga nagkuha sang pasinawan. Ang University of the Philippines Manila ang nagpanguna naman sa listahan sa mga top performing school nga may overall passing rate na 97.62%. Ginapabugal nga batchoy sang Iloilo City ginpasundayag sa isa ka aktibidad sang weekend. Pila ka batchoy lovers nagpauna-una sa pag-ubos sang batchoy sa sudod lang sang 3 ka minutos. Ang experience nila sa manamit nga batchoy lantawon ta sa report ni Kim Salinas. Para mas ma-feel mo gid ang kanamit sang batsoy sa mga Ilonggo, dapat hinay-hinay lang ang paghigop sang sabaw pati na ang pag-usang sang subak nga ginhanda syempre made of love. Pero sa isa ka kahiwatan nga tikim time, ang mga nagpasakop nagpauna-una sa pag-ubos ng batsoy. Sa sulod lang sang 3 ka minutos, dapat maubos ang sakadako nga yahong sang batsoy. Ang pinakaunang nga makaubos, may premyo nga napauli, balor 3,000 pesos. Gusto namin ilabas dito or the flavor, yung pagka being proud of your food, of your culture, so pagiging Ilonggo. Ang 16 anyos nga si Rema sa Pavia, Iloilo, paborito man ang batchoy. When I first came here in Iloilo, it was the first dish that I tasted. Since then, I can never get enough of eating it. That's why it became my favorite. Bisan ang taga Quezon City nga si Bernadette, na-enjoy gid ang iya batchoy experience. Nabusog po ako. Sobrang sarap po nung batchoy po. Ano yung pinakasarapan? Yung karne po mismo. Opo. Tapos yung pansit po. Sang damnaglang, ginkilala sang UNESCO ang Iloilo City bilang Creative City of Gastronomy. Ginhatagan sa importansya ang art sa pagpili sang ingredients kag pagluto sang pagkaon bilang pamaagi sa pag-umwad sang City of Love. Kagang batchoy ang isa lang sa heritage cuisines nga luyag ipreserba sang syudad. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. At para naman sa aton globalita mga kapuso sa France, ginatos ka mga pumuluyog in-evacuate bangod sa pagbinaha. Samtang isa naman katumalagsahon ng albino puma cub atraksyon sa isa ka zoo sa Nicaragua. Nakatutok Julius Bilacaol. Ginatos ka individual ang gin-evacuate sa ilang mga puluyan sa Pas-de-Calais region sa northern France bangod sa pagbinaha. Sa bulig sa mga rescuer, gintipon sang pumuluyo ang ila personal nga kagamitan para makasaylo sa hilway nga lugar. Ang pagbaha ang resulta sa pag-awas sang A River nga tuga sa paginulan. Ginpaidalom naman sa high alert status ang lugar. Bangod apisar naghulaw na ang ulan, nagapabilin pa ang risgo sang pagbaha. Atraksyon subong sa Tamas Belt Zoo sa Jugalpa, sa Nicaragua. Ang 4 ka bulan nga albino puma humalin sa ginagin pakita sa publiko sa November 10. Ang gamay nga puma kag solo nga albino sa 3 ka mga cub ang giningadlan nga EDSE
nga ang buod silingon sa mga mayan, bugay nagikan sa Ginoo. Ina nagabugat subong sa nganong kakilo, kagyara sa maayo nga kahimtangan. Ang albinism, ang isa ka sulundon nga kondisyon nga ginapakita sang kakulang sa protective pigment melanin sa buhok, panit kag mata. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Sen, mga pusong tao ang nagatrabaho hindi para magtiner sa kung anong iya sitwasyon, kundi para magabante man ang iya pagpangabuhi. Kuntani, amuman sining ginapaminsar sa mga employer. Mato din na Adrian sinugani sa American Senator nga si Bernie Sanders, a job should lift workers out of poverty, not keep them in it. Sa mga employer, hindi taman pag i-take advantage ang mga mamumugon kag sa mga taga-gobyerno, paminsaron tagid ang kaayuhan sa mga trabahador sa mga desisyon nga atong ginahimo. Nan, mga puso, 42 days na lang, Pasko na. Madami ginasalamat sa pagtutok dali sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami Lunes tugtog Biyernes. Mahimo nyo nga malantaw ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Zen Kilantang. Kago naman sa Eden Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!